Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Habang lumilipas ang mga taon ay tila mas lalong dumarami ang mga bansang nagkakaroon ng lakas ng loob na mangagaw, mangangkin at manakop ng mga teritoryong iniisip nila at ayon umano sa kasaysayan ay sa kanila. Para sa ating video ngayon, ating aalamin ang mga natatanging mga bansa sa buong mundo na napakahirap sakupin at ang malaking katanungan ay kung kasama ba sa mga bansang ito ang Pilipinas sa mga mahirap sakupin. Pang-sampu ay ang Bhutan. Ang maliit na bansang ito na nasa Timog Silangang Asya ay may napakahina lamang na puwersang pangdigma. Sa katunayan ay nasa 7,000 lamang ang kanilang mga personnel, dadalawa lamang ang kanilang aircraft at wala din sila ni isang tangke. Sa kahinaan ng bansang ito pagdating sa hukbong sandatahang lakas ay napakadali lamang nasakupin ito sa napakabilis lamang na panahon kahit na hindi gaanong pag-isipan. Pero alam nyo ba na ang bansang ito ay isa sa mga halos hindi ginagalaw ng mga mananakop at tila walang nagtangkang sakupin ito? Ang Bhutan ay maliit lamang na bansa na napapalibutan ng mga napakagandang mga burol ng Himalayan at nasa 300 meters above sea level. Kahit na marating ng mga sundalong magtatangkang sumakop dito ang border ng Bhutan, ang altitude o ang sobrang taas nito ay tiyak na magpapahirap at magpapahina sa kahit na sino upang marating ito. Kung sakali din naman na marating ng mga mananakop ang Bhutan ay siguradong halos wala na silang lakas at ang kanilang dalang mga gamit ay paniguradong paubos na. Bukod dito, wala ding pakialam ang Bhutan sa mga nangyayari sa pambansang politika, kaya hindi din naman sila pinakikialaman. Halos wala ding mga balita na nasasangkot ang Bhutan sa kahit anong kaguluhan sa mundo. Ang Bhutan ay nananatiling neutral at isolated na siyang kanilang mabisang armas, kaya din walang nagtatangkang sumakop sa kanila. Pang-siyam ay ang Iran. Ang Iran ay isa sa mga pinakamalakas na bansa sa Middle East. Ang bansang ito din ang may pinakamaraming bilang ng kaaway sa buong mundo bukod sa North Korea. Kahit noong unang panahon pa man, ang Middle East ay naging pugad na ng mga napakaraming kaguluhan at away. Mula sa away ng magkabilang bansa hanggang sa mga away politika at paniniwala. Madalas manasangkot dito ang Iran na papanatili pa rin nilang protektahan ang kanilang bansa at hindi ito nagpapasakop. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit napapanatili nilang ligtas ang kanilang bansa ay dahil sa mismong geographic location o ang mismong pwesto ng Iran sa mapa ng mundo. Alam nyo ba na hindi kailangan ng sundalo ng Iran upang protektahan ang kanyang nasasakupan dahil sa mga kabundukan na nakapaligid dito na tila nagsisilbing bakod at harang ng kanilang bansa mula sa mga mananakop. At sa bawat bundok nito ay may mga lihim na lungga ng mga Iranian soldier na 24/7 na nagbabantay at nagmamatsyag sa mga potensyal na mananakop. Ang Iran din ay may napakaraming mga underground missile-based network na nakakalat sa buong bansa nila. Bukod dito, dahil din sa kalahating milyon nitong mga sundalo, humigit kumulang 2,000 mga tangke at mahigit sa 100 mga fighter planes at advanced nuclear ammunition, kaya walang bansang nagtatangkang sakupin ito. Pang-walo ay ang Australia. Malaking dahilan ng lokasyon ng Australia sa mapa ng mundo kaya wala ding nagtatangkang sumakop dito. Ang Australia ay isang isla na kung saan 70% nito ay outback. Isang tila walang katapusang disyerto na wala din gaanong nabubuhay ng mga halaman at hayop na nasa libu-libong kilometro ang lawak. Ang maaaring pinakamalapit na bansang maaaring sumakop sa Australia ay ang bansang Japan, kung saan may layo itong 11,000 kilometers na pinaghihiwalay ng karagatang Pasipiko. Kung sakaling magtangka ang Japan na sakupin ng Australia na ginawa nila noong World War II subalit hindi nagtagumpay, kailangan muna nilang maglayag sa karagatan ng Pasipiko na may layong 11,000 kilometers. Matapos nilang mabagtas ang tila walang katapusang karagatang ito ay tsaka naman nila haharapin ang wala muling katapusang disyerto. Kung marating man nila ang puntong iyon, maaaring mamamatay sila sa uhaw o sa pagod o maaari ding patayin sila ng mga nakatagong gerilla sa lugar. At kung marating nila ang mataong bahagi ng Australia ay siguradong kakaunti na lamang sila. Wala ng lakas at napakadali na lamang sa mga sundalo ng Australia na lupigin ang mga sundalo ng Japan.
Pang-pito ay ang Switzerland. Ang bansang ito ay kilala sa buong mundo dahil sa kanilang Swiss chocolates, Swiss watch at sa kanilang pagiging walang pinapanigan sa kahit anong aspeto. Ang bansang ito ay walang kaaway at nag-iisang bansang kaibigan ng maraming mga makapangyarihang bansa. Ito din marahil ang dahilan kaya lahat ng departamento ng UNO ay may headquarters sa bansang ito. Kahit na hindi nasasangkot ng bansang ito sa anumang away o kaguluhan. Alam nyo ba na isa ito sa napakamakapangyarihang bansa sa buong planeta? Ang mga makapangyarihang bansa sa mundo tulad ng Amerika, France, Germany at UK ay maituturing na kaibigan ng Switzerland. Malaki sa mga assets ng mga bansang ito ay nakadeposito sa Swiss Bank, kaya kung mayroong magtangkang sakupin o guluhin ng Switzerland ay tiyak na makakalaban nila ang mga malalakas na bansang ito. Sabihin na nating may nagtangkang sakupin ng Switzerland ay hindi din naman basta-basta ang depensa ng mga Swiss. Meron lang naman silang 24/7 na mga nakatagong lungga ng mga sundalong nagbabantay sa mga potensyal nitong kalaban. Panganim ay ang North Korea. Hindi na lamang si Kim Jong-un ang walang awa sa bansang ito kundi maging ang North Korean military. Ang North Korean military pangalawang pinakamalaki sa buong mundo na sumunod sa Amerika. Meron itong 700,000 na mga aktibong sundalo, 4.5 milyong mga reserve military personnel, 4,200 na mga tangke, 458 fighter jets, 967 battleships at 8 nuclear warheads. Ang lakas pa lamang nito pagdating sa nuclear ay kaya ng paatrasin maging ang makapangyarihang bansa sa mundo. Noong 1950s, sa panahon ng Korean War, ang pinagsamang puwersa ng Amerika at South Korea ay hindi pa rin naging sapat upang lupigin ang North Korea. Maraming mga bansa ang may lihim na galit sa North Korea subalit wala ni isa sa mga ito ang nagtangkang suguri ng North Korea. Kahit ang bansang Estados Unidos ay takot din na sakupin ang bansang ito. Panglima ay ang United Kingdom. Bilang general rule, ang isang island nation ay napakahirap sakupin. Ang United Kingdom o Britanya ay hindi na lamang basta isang isla. Isa din ito sa pinakamalakas na bansa sa mundo gaya ng Amerika, Russia at Germany. Ang nag-iisang paraan upang masakop ang bansang ito ay kailangan nilang pumasok sa parteng timog nito subalit ang pagbagtas dito ay isa na sa pinakamahirap na parte ng pananakop. Kailangan nilang suungin ang nagngangalit na karagatan at ang mga nakakalulang mga bangin na labis na magpapahirap sa mga mananakop. Sa katunayan ay ito din ang dahilan kaya hindi sila nasakop ng mga Nazis noong World War II. Kung sakali namang tagumpay itong mabagtas ng mga mananakop, ang mga sundalong Briton naman ang naghihintay sa kanila. Ang United Kingdom ay isa sa may pinaka-advanced na mga armas at naglalaan lang naman ng nasa $55 billion sa kanilang defense budget. Isipin nyo na lang kung hanggang saan maaring umabot ang ganito kalaking halaga para maprotektahan lamang ang kanilang bansa. Kung hindi pa rin kayo kumbinsido sa kanilang lakas, bahala na ang NATO na tumapos sa usapan. Pang-apat ay ang Canada. Ang bansang ito ay hindi na lamang simbolo ng Pasko at kapayapaan dahil sa snow, kundi dapat ding katakutan ng sinuman. Sa katunayan ay dahil sa hirap nitong sakupin ay wala ni isang naging kaaway ang Canada. Ang pinakamalaking bentahe ng bansang ito laban sa mga mananakop ay ang kanyang lokasyon sa mapa ng daigdig at ang laki nito sa pangalawang pinakamalaking bansa sa buong mundo. Ang Canada ay napapalibutan ng mga glacial waters ng Atlantic at Pacific Oceans at ang temperatura ay bumababa hanggang -3 degrees Celsius. Ang napakalamig na temperatura na ito at ang makapal na snow ay sapat ng dahilan upang walang mga has na bansang pasukin ito. Ang nag-iisang paraan upang ligtas na masakop ang Canada ay kung dadaan ang mga mananakop sa Amerika patimog. Subalit imposible pa rin ito dahil kilalang magkaibigan ng Canada at Amerika. At alam din ng lahat kung gaano kalakas ang Estados Unidos. Pangatlo ay ang Japan. Isa na namang island nation sa ating listahan. Ang bansang Japan ay maliit lamang subalit napakalakas. Ang bansang ito ay pinaka-advanced, most developed at isa sa pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Ang kasaysayan mismo ang magsasabi kung bakit sila ay nangunguna sa pagkakaroon ng mga makabagong kagamitan. Ang ekonomiya ng Japan ay pang-apat na pinakamalaki sa buong mundo at ang taonang military budget nito ay umaabot sa $50 billion. Nasa kanilang pinaka-advanced na military ammunition na hindi mapapantayan ng sinumang bansa. Maraming taon nang nakakalipas, ang Amerika ay naghulog ng 2 atomic bomb sa bansang ito upang patigilin na sila sa ginagawang pananakop. Ganoon kalakas at kadominante ang bansang ito. Kung sakaling may magtangkang sakupin ng Japan ay kailangan nilang bagtasin ng malawak na karagatan at kung hindi pa sila naratrat ng mga sundalo ng Hapon sa katubigan ay puwersa naman ng Amerika ang kanilang haharapin dahil naging magkaibigan ng dalawang bansang ito matapos ang World War II. Pangalawa ay ang Russia.
Ang Russia ay pinakamalaking bansa sa buong mundo na tiyak na malaking bentahin ito sa mga mananakop. Tandaan na kahit sina Hitler at Napoleon ay hindi nagawang sakupin ng Russia noong unang panahon. Ang pagiging malaki ng Russia ay isa na sa magpapahirap sa mga mananakop kahit na sa kasalukuyan. Biro pa noon ng mga Russian generals ay papanoorin na lamang nila ang klima ng Russia na siyang pipigil sa mga mananakop nito. Ang klima kasi sa bansang ito ay nakamamatay. Mahihirapan ng mga mananakop na pasukin ito dahil sa nakamamatay na klima at nagtataas ang mga bangin na sasalubong sa kanila, at sa oras na marating na nila ang mainland ng Russia ay siguradong umubos sila ng maraming lakas, kagamitang pangdigma at iba pang resources. At para lamang sa kaalaman ng marami, ang Russia ay may halos nasa 1,000,000 mga active personnel, 3,500 military aircraft at mahigit sa 7,000 mga nuclear missiles. Siguradong mag-iisip ng maraming beses ang tao o bansang mangangahas na sakupin ang kaharian ni Vladimir Putin. At ang nanguna sa ating listahan ng pinaka-imposibleng masakop na bansa sa buong mundo ay hindi ang China, kundi ang Estados Unidos o ang Amerika. Walang katapusang gyerang naganap at nagaganap sa buong mundo mula noon hanggang sa ngayon. At ang ilan dito ay maliliit lamang, subalit ang ilan ay malawakan gaya ng World War II at World War I. Ang mga digmaang ito ay nakaapekto sa ekonomiya ng lahat ng bansa sa buong mundo, subalit hindi sa Amerika. Kung nanaisin lamang umano ng Pangulo ng Amerika na durugin ng isang bansa, ay kayang-kaya nila itong gawin ng kahit na 7 beses sa bawat bansa. Ang taon ng military budget ng EU ay nasa $600 billion lamang. Pinagsama itong budget ng 7 malalakas na bansa sa buong mundo. Ang ratio ng baril sa Amerika ay nasa 112:100 katao. Nangangahulugan ng mas marami pa ang kanilang baril kaysa sa populasyon nito. Kung pakakaisipin, sa kasaysayan pa lamang, hindi may kakailan na napaka-imposibleng sakupin ang bansang ito mula noon hanggang sa ngayon. Sa mga nagtatanong ngayon kung mahirap din bang masakop ang bansang Pilipinas, mag-iwan ng inyong madaling opinyon para magawa natin ito ng part 2. Salamat po.